Okay, magandang araw po sa lahat. So ito na ang sinasabi natin mga kababayan. Umaangal na po ang ordinaryong Pilipino sa ginagawa po ng bangag na administrasyon ngayon mga kababayan. Ito, pakinggan nyo ito si Nanay. Talagang galit na at napakalutong na opinion po ni Nanay kung saan isa po sa mga boses ng mga ordinaryong Pilipino po sa bansang Pilipinas. Kaya ito, panoorin po natin guys kung ano po ang masasabi ni Nanay sa nangyayari ngayon sa mga panahong ito. Panoorin natin ito. Kasi ate, okay lang mag-survey. Ano pong opinion nyo sa pagkaka-arrest kay former President Duterte? Putang ina yan, BBM. Bumaba na siya sa pwesto. Napakalutong na opinion mga kababayan. Tuloy. Huwag niya hintayin magkaroon ng People Power 3. So ayan. Huwag nyo nang hintayin na magkaroon ng People Power 3. Dahil kung napapansin nyo po guys, lahat sa buong bansa po ay nagkakaroon ng mga rally po, simultaneous po yan. Talagang nung March 12, kahapon at ngayon, marami pong gaganap ng mga rally at susunod po yan mga kababayan. Kaya huwag nyo na hintayin dahil ang pinagagawa nyo guys, wala na talaga, hindi na kayo sumusunod sa tamang batas mga kababayan. So illegal po ang inyong ginagawa na pag-aresto kay Tatay Digong. Yan po ang mga sinasabi ng mga ordinaryong Pilipino. Okay, tuloy na Dahil nako Diyos ko, hindi siya maapektuhan kami mga taong bayan na apektado pag nangyari niyan. Kaya dapat putang ina niya bumaba na siya para wala lang gulo. Yan si Nanay. O, di ba? Totoong ano yan ha? Talagang kinanay na damdamin yun. Opinyon ni Nanay yun. Dahil siya, anytime mapera siya eh. Anytime kahit saan niya gusto pumunta, makakapunta sila ng pamilya niya. Paano kami mahihirap? Paano kami mahihirap? Hanggang dito na lang kami, mamamatay na lang kami dito. Tama. Tama si Nanay. Ang mahal-mahal na ng mga bilihin, mga kababayan. O, di ba? Talagang napakahirap na po talaga mga kababayan dahil ang mahal na ng bilihin. Binting bugas, wala pa rin nangyayari. Kaya lahat ng mga ginagawa nila, puro pangako, kasinungalingan, grabe. Level 99 na guys, hindi na talaga natin masikmura. Kaya ito, panawagan ni Nanay, mag-resign ka na daw, bangag. Dahil sa kagagawa niya, hindi ba niya naisip, ang laki na naitulong ni Duterte sa bansang Pilipinas? Ano naitulong niya? Yung pagiging adik niya? So ayan, ordinaryong Pilipino po to guys. Nakita ko lang to sa TikTok, talagang para mapakinggan po ito sa YouTube. Kaya totoo po to sinasabi ni Nanay. Ano pa bang masabi natin yan? Eh, talaga ng mga adik hanggang ngayon, hindi naman nag hair follicle test. Di ba? Okay, tuloy. Dapat dyan bumaba na siya sa pwesto kung ayaw niyang kung ayaw niya masira ang mamamayang Pilipino. Siya lang ang nagpapasirap dito sa bansang Pilipinas. Yon, tumpak. Siya lang nagpapahirap sa bansang Pilipinas sa lahat ng mga Pilipino. Okay? Totoo po yun. Dahil ginawa niya kay Tatay Digong. Marami po siyang dinamay po dyan. Okay. Dapat siyang bumaba na siya dito. Hindi siya naawa sa matanda. Matanda na. 80 years, mag-80 years old na po. Oo. Ika na maglakad. Ang tatay niya, kung hindi dahil wala siya utang na loob, utang ina niya. Tama. Wala siyang utang na loob. Di ba? Tatagal.
tagal na hindi nalibing ang tatay niya sa libingan ng bayani, si Tatay Digong lang ang nagpalibing dyan. Di ba? Wala talaga siyang utang na loob, mga kabayan. Yun lang. Isa sa mga malupit na sinabi ni nanay. Tuloy na. Hindi dahil sa, kung hindi dahil kay Duterte, malilibing matatay niya. Hindi. Hindi. Hindi, Nay. Totoo po kayo, Nay. Tama po kayo, Nay. Ngayon siguro ang tatay niya nandun pa sa bahay nila, naka-isolate. Hindi niya naisip yun. Hindi, bangag kasi, Nay. Ganyan talaga na yung mga bangag. Wala nang isip. Wala nang tamang katinuan. Sana hindi naman sa pera eh. Hindi naman kailangan ni Duterte pera. Kita mo siya lang ang naging presidente ng Pilipinas na tignan mo ang bahay niya. Ganon at ganon pa rin, walang pagbabago. Hindi tulad ng lahat ng mga presidente na tumakbo. May mansion kung saan-saan. Tapos daming negosyo. So, tama po ito si nanay. Sinabi ni Tatay Digong, ni isang poste wala siyang dinagdag sa bahay niya. Ni Mercedes-Benz hindi siya nakabili. Saan ka pa niyan? Naging presidente na walang dinagdag na poste. Hindi yumaman. Ganun pa rin ang bahay simula naging presidente at natapos ang presidente. Saan ka pa niyan? Tama, tumpak to si nanay. Yan, naku, grabe. Ma'am, tanong ko lang, ano po yung mga tumatak sa inyo na proyekto ni Tatay Digong? Naku, yung unang-una na yung war on drugs. Diba? Kung hindi dahil kay Digong, baka mas lalong talamak ang mga drugs doon. Nung umupo si Digong, tignan mo, kahit pa paano, naglaylo ang mga adik. Yun na nga na eh. Sa panahon ni Tatay Digong, talagang kung natatakot talaga yung mga adik. Iba na ngayon, vlogger na yung mga adik. Tama to si nanay. Maliban na lang sa Davao kasi ako, taga Davao talaga ako mga guys, no? Mga kaibigan, mga kabayan. Doon, talagang kahit gabi, ilabas mo cellphone mo, kumpiyansa ka doon na hindi manakaw yung cellphone mo at walang mga adik doon kasi talagang mga adik doon ay nililigpit. Pero ngayon sa ibang lugar, nakakatakot na po kahit dito sa Maynila. Kahit ako, lalaki ako, natatakot ako dito guys, mag-ikot-ikot sa Manila kasi alam niyo na, lantaran na yung bintahan daw ng mga droga. Ang mura na daw. Kaya yun. Tapos, hindi na daw inuhuli yung mga adik kasi kakasuhan na yung maghuhuli. Tingnan nyo naman yan, di ba? Talagang yung human rights ng mga adik kailangan pakapakanan ng mga human rights ng adik, pero kapakanan ng mga inosente ang napatay ng mga adik, wala, hindi sila sumisigaw dyan, lalo ng mga makakaliwa, mga mainstream media, pero kapakanan ng mga adik, yun, sa dami daw na matay, 30,000 daw. Ni isa walang minagreklamo dito sa korte ng Pilipinas. Tapos ibinigay si Tatay Digong. Grabe. Grabe na. So talagang napakalupit ng gobyernong ito ngayon guys. So ito, nagre-react lang tayo sa mga sinasabi ni nanay, which is totoo naman po. Na talagang sa panahon ni Tatay Digong, yung mga droga ay naglaylo talaga. Pero ngayon, yung gobyerno ngayon, mga adik na. Hindi umano. At mga adik ngayon, mga vlogger na, pinapakita pa. Yung dati, pag nagpapakita dyan sa social media, talagang mahuhuli. Pero ngayon, grabe talaga. Lantaran. So, ayan mga kababayan. Ito, tuloy natin na eh. Thank you ma'am, salamat po. Ma'am, okay lang ma'am survey sa inyo. Ma'am, okay lang mag-survey? Namin sir, basta kami, sulit kami. Tatay Digong pa rin kami. So ayan,
Totoo yan. Nakita ko yan yung nandun tayo nag-live sa Villamor Air Base. Halos mga Muslim po nandoon. So, alam natin yan, lahat ng mga Moro at Indigenous ay solid Duterte po yan, guys. So, nakikita naman natin sa lahat ng mga sa social media ngayon na talagang nagkaisa na ang taong bayan para sa ginagawang prayer rally para kay Tatay Digong na ibalik na si Tatay Digong dahil wala po talaga, mali po talaga ginawa nila, illegal po, kidnap po talaga yung ginawa nila kay Tatay Digong, guys. Kaya, ayun, patuloy natin suportahan sa mga upcoming pang mga araw. Marami pong mangyayaring mga ano tawag niyan, yung mga rally. So, ipakita ko lang sa inyo, guys, yung mga sunod-sunod na lugar na ginawang rally dito sa bansang Pilipinas. Ito, panoorin natin. Ang bulong ay kumalat na, isa ang nais nila, isigaw ang nadarama. Pilipinas muling magsama-sama. Pilipinas, Duterte pa rin ang tunay na nagmamahal sa atin. Laban niya ay laban natin. Pilipinas, Duterte pa rin. Inang bayang minamahal, lagi kang ipagdarasal na muli kitang makita. Pilipinas, bangon, may pag-asa pa. Pilipinas, Duterte pa rin ang tunay na nagmamahal sa atin. Laban niya ay laban natin. Pilipinas, Duterte pa rin. Pilipinas, Duterte pa rin ang tunay na nagmamahal sa atin. Laban niya ay laban natin. Pilipinas, Duterte pa rin. Pilipinas, Duterte pa rin ang tunay na nagmamahal sa atin. Laban niya ay laban natin. Pilipinas, Duterte pa rin. Pilipinas, Duterte pa rin ang tunay na nagmamahal sa atin. Laban niya ay laban natin. Pilipinas, Duterte pa rin. Pilipinas, Duterte pa rin. So, ayan mga kababayan, nakikita natin sa bidyong ito, talagang nagkaisa na po ang buong sambayan ng Pilipinas na kung saan ibalik niyo po si Tatay Digong dahil kung hindi, mapaaga po ang inyong pag-alis dyan sa Malacanang. Salamat po sa inyong panood. Like and share niyo po ang bidyong ito para pa sa mga susunod nating video. Thank you po.